Tayo pong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, O God, sa gabing ito. Salamat, O Jesus Christ, na kami po ay muli magkakasama online. Dalangin po namin, O Father God, ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kayo po ang aming maging tagapagturo, Panginoon. And I pray, hallelujah, na marami po kami matutunan tonight at ma-apply po namin ito sa aming po mga buhay. Sa inyo, Lord, na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating 140th topic, Beautiful Examples of God's Grace. So kukuhanin po natin yung ating main verse sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sabi po ng salita ng Diyos, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Sa Tagalog, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain, ginawa na ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan, so napakaganda po ng verse, no? The grace was given us sa pamamagitan ni Jesus Christ before the beginning of time. Before pa po tayo makreate, before pa po tayo isilang dito sa mundo, naroon na po ang biyaya ng ating Panginoon. For many years, we mistakenly believe grace is a New Testament or a New Covenant concept. So akala natin kasi pag sinabing grace, New Testament lang yan. Hindi na kailangan, hindi nakikita yung grace sa Old Testament. In our mind, it was almost as if Jesus' death and resurrection unleashed God's grace on mankind for the very first time. Pero hindi po yun ganon. Di ba sabi ng verse kanina, before the beginning of time, naroon na yung biyaya ng Panginoon. Yung konsepto ng biyaya, unmerited favor, is woven throughout the entirety of Scripture, from Old Testament up to the New Testament, even sa kapanahonan natin ngayon, andun po yung biyaya ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit minsan yung ibang mga mananampalataya, akala nila grace is a New Testament concept lang? So ito po yung sagot. Yung sagot dyan is yung John chapter 1 verse 17. Sabi dito, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ibinigay daw ang kautosan sa pamamagitan ni Moses. Tama, di ba? Moses is in the Old Testament. Binigay yung Ten Commandments through Moses. Pero dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesus Christ. In the New Testament, di ba, andun yung Book of John. Yan. So dumating yung nagkatawang tao, yung salita, at namuhay natin, namuhay na kasama natin yung salita. Yun nga po yung ating Panginoong Hesukristo. A logical conclusion kapag binasa po natin yung passage would be yung Old Testament is about law and New Testament naman is about grace. To some extent, tama naman po yun. Tama naman yung assumption on that note. The Old Testament is definitely law-focused and the New Testament is absolutely grace-filled. But the bigger question is, has God always been gracious? Or did Jesus' death and resurrection somehow alter His character? Di ba ang Lord, gracious na siya even in the beginning of time, sabi ng verse kanina. Ibig sabihin, even in the Old Testament, ando na yung grace ng Panginoon. Hindi po nagbabago ang character ng Lord. Kasi nakakatakot kung nagbabago ang character ng Panginoon. Kung dati gracious siya, then mamaya hindi siya gracious na God, then sa susunod, gracious uli siyang Diyos. So buti na lang, constant yung ating Panginoon, nananatiling gracious po ang Lord sa bawat isa po sa atin. God's grace is the foundation upon which the gospel message is built. Without God's grace, salvation is impossible. So ito yung pinakapuso talaga ng salita ng Diyos, di ba? Iligtas ang humankind sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ, na siyang naging tagapagbayad ng ating mga kasalanan. As a New Covenant believer, tayo po yan, this is a truth we hold close to our heart. We owe our life and all that we are to the grace of God. 'Di ba? Lahat ng ginagawa natin, narito ka man ngayon sa Bible study tonight, nag-aaral ka, we have different schools. We have here from Faith Colleges, Trimex Colleges, Anawan City College. May mga former students here, may mga professionals na kasama po natin tonight. Pero tandaan mo, we're all here because of the grace of God, because of the sacrifice of Jesus Christ and the work and the power of the Holy Spirit.
And we mustn't speed read over the last four words of the passage. 'Di ba? Yung binasa kanina, before the beginning of time. Before God created mankind, He knew of our need to be rescued from sin. Alam nyo ng Panginoon na walang way for us to be saved kundi ialay yung kanyang nag-iisang anak para maging tagapagbayad ng ating mga kasalanan. The life, the death, and the resurrection of Jesus Christ was not God's backup plan. His last resort. His get out of jail free card. Kasi nga all-knowing ang Diyos natin, all-powerful God, alam niya yung mangyayari, di ba? So hindi po ito yung backup plan ng Lord. Part talaga ito ng kanyang grandeur plan na iligtas po tayo because of the grace of the Lord Jesus Christ. Absolutely everything that happened between Adam's first breath and Jesus' death was part of God's gracious plan to redeem mankind, including the Old Testament. The concept of God's grace and merited favor shown to unworthy men and women is woven throughout the entirety of the Old Testament. Ngayon, para mas maunawaan po natin, magbabasa tayo ng mga 7 examples in the Old Testament para mapatunayan na in the Old Testament naroon na pala ang biyaya ng Diyos. So siguro lahat po tayo kilala po natin si Noah. Si Noah, the Lord Jesus Christ also infused His grace to Noah. Sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 8, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So alam po natin yung Noah's Ark. Sabi dito, yung wickedness and evil were so rampant in the hearts of men during that time. Kaya nga sabi doon, may nakalagay din sa verse that God actually regretted creating them. He was ready to wipe them out entirely. Diba? Gusto niya ng lipulin lahat ng sangkatauhan. Pero there was one man who was righteous, who was faithful, and who was committed to walking with God. Ang tanong, perfect ba itong si Noah? Hindi. Katulad din natin, makasalanan din si Noah. Pero the difference is that naniniwala siya sa Diyos. Noah was not a perfect man. Pero the Lord God chose to save his family from destruction. So anong tawag doon? That is the grace of God, 'di ba? Ang Lord ang nag-initiate na iligtas ng kanyang pamilya. Wala naman talagang effort na ginawa si Noah. So ang tawag po doon ay biyaya, grace. Pangalawa, God's grace endures in spite of Abraham and Sarah's unbelief. Yan. So siguro kilala natin si Abraham, si Sarah na magulang ni Isaac, 'di ba? Sabi dito sa Genesis chapter 12 verse 3b, "And in you all the families of the earth shall be blessed. Ang sa iyo magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Pero at the end of this magandang salita na ating napakinggan, did you know that Abraham's fear and sense of self-preservation led him to distort the truth by saying Sarah was his sister to save his own hide? Para iligtas ang kanyang sarili, pinakilala niya na instead na asawa niya si Sarah, sinabi niya kapatid niya. Did you know that Sarah laughed at God when He said she would give birth to a son in her old age? Ayan o, tinawanan ni Sarah nung narinig niya ang Panginoon, yung angel of God na sinabi sa kanya na siya po ay magkakaanak. Sabi dito, when He said she would give birth to a son in her old age. And then after laughing at God, she encouraged her husband to sleep with another woman to fulfill the promise, di ba? Ang ginawa nitong si Sarah para magkaroon sila ng anak, pinasiping kay Hagar sa kanyang alila etong si Abraham para magkaanak. Abraham and Sarah's lives were marked with this belief and disobedience. Katulad natin, minsan hindi naniniwala, minsan pasaway, pero the Lord God remained faithful to His promise. So anong tawag doon? That is the grace of God. In the same way, naniniwala ka may pangako ang Lord sa'yo at panghawakan mo yung pangakong yon kahit minsan hindi ka na naniniwala, kahit na minsan nagiging pasaway po tayo, hindi po tayo sumusunod. Kasi andun po lagi yung grace ng ating Panginoon. Yan. Pangatlo, God's grace for Joseph gave him strength to persevere. Tinan mo nangyari dito kay Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20. "You intended to harm me, but God intended it for good." Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil do'y naligtas ang marami ngayon. Alam natin yung story ni Joseph, 'di ba? It's difficult
to see God's grace in it. Siguro kung ikaw man, pinagdaanan mo yung pinagdaanan ni Joseph, hindi mo makikita yung biyaya ng Diyos. Pero despite this, he was despised by his brothers. Ibinenta siya, ginawang alila, pinagbintangan na ng rape, 'di ba? Nakulong. But that's not all Joseph saw things. He reveals his perspective in Genesis 45 verse 7. Sabi niya, "But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance." Sabi niya, pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi, di ba? Kung tayo siguro meron tayong qualification, hindi naman natin pipiliin si Joseph. 'Di ba? Si Joseph na may record na nakulong, si Joseph na napagbintangan, si Joseph na naging alipin, 'di ba? Para maging prime minister. Pero ginawa siyang prime minister ng Lord. God used difficult and trying circumstances to position Joseph as the savior of his people. So ang tawag pa din doon grace. So minsan, may mga hindi talaga nangyayari maganda sa buhay po natin. Pero tandaan po natin, the Lord can reverse kung ano man yung ating sitwasyon. Katulad na nangyari kay Joseph. Kaya po niya tayong dalhin mula sa pinakamababang posisyon. Yan, katulad na nangyari sa kanya, from pit doon sa balon to palace, 'di ba? Bakit po? Because that is the grace of the Lord Jesus Christ. So dapat patuloy nating paniwalaan ng biyaya ng Diyos. Point number 4, isa sa mga favorite natin, si Moses. Moses doubted God at every turn, yet God graciously guided him. Sabi diyan, "But Moses said, 'Pardon your servant, Lord. Please send someone else.'" Yahweh, mari po bang iba na lang iyong suguin? Sagot ni Moses, tinawag na siya ng Lord. "Pero Lord, wag na ako, iba na lang. Bakit ako?" Moses was as flawed as they come. Arogante siya, matigas ang ulo, nagdududa, yet God faithfully walked with him. And as time passed, Moses learned how to faithfully obey. God used this blemished shepherd to lead his wayward sheep out of captivity. God chose to listen to and walk with a man who in his youth killed another with his bare hands. 'Di ba? Mamamatay tao, pumatay siya nung kanyang kabataan. And then utal siya. Pero alam natin na nagamit ng Lord mightily si Moses. Bakit siya nagamit mightily ng Lord? Dahil ba magaling si Moses? Dahil ba mahusay si Moses? Hindi. That is the grace of God pa din. Because of the grace of God. Number 5, ito na. The Israelites repeatedly rebelled against God. Yet He graciously rescued them. Ako natatawa dito kasi ganun yan tayo eh. Parang katulad ng mga Israelita, 'di ba? Sabi ng Hukom 10 verse 16, "Ang araw ring iyon inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel." Try to keep track of how often the Israelites grumbled against God, broke His commands, worship false idols, but we can quickly lost count. Hindi na natin mabilang. Laging ganun yung cycle na ginagawa ng Israelita. Mula nung sila iniligtas ng Lord from Egyptians, 'di ba? Nagwander sila ng 40 years sa desert. Pero nung ginawa nila, patuloy sila nagrereklamo sa Panginoon. Patuloy nilang nilalabag yung utos ng Panginoon. Patuloy silang sumasamba sa Diyos-Diyosan. And then anong gagawin nila? Hihingi uli ng tawad. Papatawarin na naman ng Lord. And then babalik na naman sila sa kanilang ginagawa. Time and time again, they turned away from God. They did whatever they wanted, lost God's protection, suffered great consequences, returned to God and begged Him to rescue them over and over again. Ganun lagi yung cycle ng mga Israelites. Ganun din tayo, di ba? Minsan, mahal naman natin ang Lord, gusto natin mag-church, gusto natin mag-Bible study, then darating ang time, ayoko, tinatamad ako, wala akong sa mood, ang dami kong ginagawa ngayon, busy ako, and then babalik na naman ulit tayo sa Lord, di ba? Sometimes, there were lasting consequences for their poor decisions. But God showed more grace than was deserved over and over again. Tindi, no? Ganun ang pag-ibig ng Lord sa atin. Kahit na minsan pasaway tayo, pero ang Lord minamahal at minamahal at minamahal niya pa rin tayo. Kaya sana ang maging respond natin, mahalin din po natin ang Panginoon. Yan. Pang-anim, si Rahab. Rahab bravely asked God to save her in spite of her past sins and He did.
'Di ba? The Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Kinalibutan kami nang marinig ang mga balitang iyon, natakot kaming humarap sa inyo sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Si Rahab po ay isang harlot. Binanggit yon 3 times sa scripture. Isa po siyang prostitute, a sinner, unworthy of God's grace. But somewhere along the way, she heard tales of this God of Israel. Hindi siya Israelita, di ba? So when the two spies sought shelter in her home, she bravely bargained for her life. She confessed her belief in their God and asked for their mercy, and they gave it willingly to her and all of her family. In fact, she dwelled with the Israelites and faithfully served God the rest of her days. Again, ang tawag doon, grace. Hindi deserving yung babaeng ito, isang prostitute, isang Israelita, pero niligtas ng Panginoon because of the grace of the Lord Jesus Christ. And last, ang favorite po natin, si David. David lusted, stole, fornicated, lied, and killed. Yet God saw his heart and loved him. Marami sa ating kilala lang si David na pumatay kay Goliath, naging one of the kings of Israel. Pero hindi natin alam yung mga pinagdaanan niya, mga mali niyang ginawa, 'di ba? Kahit na siya ay nakakilala na kay Lord. Sabi dito, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sabi niya, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Si David for me is the ultimate example of God's unmerited favor. But we've got to start by mentioning all of his merits. Ang daming nagawa ni David. Kaya nga siya tinawag na man after God's own heart, 'di ba? Because there are so many. Just open the book of Psalms and you will be astounded by how deeply he loved God. Ako naniniwala, mahal talaga niya ang Diyos. In his heart of hearts, I don't think David ever strayed from his love for God. Yun yung maganda kay David. Hindi niya kailanman pinagpalit yung kanyang Diyos. Hindi niya pinagpalit si Jesus Christ at sumamba sa rebulto, sumamba sa bato, sumamba sa mga santo at santa. He just made some pretty terrible decisions along the way. Katulad din natin na nagkakamali, nagkakasala, hindi perfect. Ang susi, he always turned from his sin and repented, and God forgave. Ang tawag doon, grace. 'Di ba? So, ang ginawa ni David, as you would know, pinagnasaan niya si Bathsheba na may asawa. So, kinuha niya si Bathsheba, yung asawa ni Bathsheba, pinapatay niya, 'di ba? Then, nagsinungaling siya kay Nathan. Ayan, and then pumatay siya. Yan, nag-commit siya ng murder, pero because of the grace of God, nakabalik pa rin po siya sa Panginoon. So, just like David, katulad din natin, nagkakamali tayo, pero tandaan po natin, lagi naroon yung biyaya ng Diyos. Yung Biblia is packed with examples of humans who sin and a God who forgives. Humans who run and a God who pursues. Ganon, kung babasahin mo yung Bible, laging umaalis yung tao, tumatakbo yung tao, ay sumunod, and then ang Lord will pursue. Ganon din ang ginagawa niya sa atin. Naniniwala ko narito ka tonight kasi pinupurso ka ng Lord. Humans who don't deserve grace and a God who gives it anyway. Di ba? Wala sa atin deserving ng grace of God. Kahit nasabihin mo na ang bait-bait mo, hindi ka pa rin 100% napakabait. Di ba? Magkakamali ka pa rin. Pero yung grace ng Lord will always be given to us. If you're ever felt unworthy of God's grace, 'di ba minsan nare-realize natin yung hindi na ako worthy, hindi na ako karapat-dapat lumapit or bumalik sa Panginoon. Alam mo, mag-spend time ka magbasa ng Old Testament. Pito pa lang yung example sa binanggit ko sa iyo, 'di ba? Pero ang dami-dami niyan. God's grace in the Old Testament is unavoidable so long as you are looking for it. You will soon discover that no one, again no one is worthy of God's grace. Not even Noah, not Abraham, not Joseph, not Moses, not the Israelites, not Rahab, not David, not Mary, not even the saints na tingin mo ay perfect, not me, and not you. Ang tawag po dun ay grace. Amen. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa inyo pong biyaya na patuloy na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Alam namin, Lord God, na marami kaming natutunan tonight. Aming napag-aralan na even in the Old Testament, naroon na ang inyo pong grace, Panginoon. Marami mga biblical characters na katulad po namin, nagkakamali, nagkakasala, minsan tumatalikod sa inyo, minsan nagiging
unbelief, nagkakaroon po kami ng unbelief, nagkakaroon po kami ng doubt, nagkakaroon kami ng mga kasalanan, Panginoon, nagigilty kaming lumapit sa inyo, patuloy kami nagiging pasaway at disobedient, Panginoon Lord God. Pero Lord, pinupurso niyo po kami ng inyo pong biyaya, Lord God. And I pray na kami ilumago, kami ilumalim sa pagkaunawa ng inyo pong biyaya, ng inyo pong pagmamahal sa bawat isa po sa amin, Lord God. At habang lumalago kami sa pagmamahal niyo po sa amin, Lord God, alam namin na ang next namin gagawin ay maglingkod sa inyo, Panginoon. At alam namin, Lord God, that as we serve you, Father God, tutulungan niyo po kami, Panginoon, na mangyari ang magandang niyo pong layunin, ang inyo pong magandang kalooban sa bawat isa po sa amin. Kaya Lord, salamat sa gabing ito, sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.